Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programa, no, na kumpirmado tuloy. Reaction mo, birado ko. Okay, nasanay kasi tayo at ilang taon din nating nakasama yung ating programang kumpirmado. Okay, mga minamahal kong mga kababayan, sa oras mong ito, pag-uusapan ho natin. Ito pong sinabi po o pagbabanta po nitong ni Dado, na kung di po ako nagkakamali, ito po kasi pinasa sa akin, hindi ko kasi ito na sabi niya dito, Supremo lulusubin daw ni Dado ang Malacanang at magkakalasog-lasog daw ang katawan ni PBBM. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, swerte talaga si Dado. Swerte ang bansang ito. Swerte yung mga walang iya, mga gago, mga demonyo, mga mamamatay tao. Dahil hindi utak drug lords, hindi utak mafia yung kaisipan ho ng ating Pangulo. Dahil kung ang ating Pangulo ay utak mafia, utak leader ng isang sindikato, siguro malamang matagal na ang 24 oras para mabuhay itong si Dado. Tingnan nyo kung iisipin talaga ninyong mabuti, presidente ng bansang ito, sasabihan niya ng gano'n. Ano ba ang nagawa ni Dado? Ano ba ang kanyang maipagmamalaki? Nasamantalang nung sundalo pa siya, hindi nga niya nagawang lasog-lasugin yung mga Abu Sayyaf, na kung saan pag sinabing Abu Sayyaf daw, abay napapraning na itong si Dado, hindi na alam ang gagawin, hindi na alam kung saan magtatago. Pag binanggit na Abu Sayyaf, wala na. Nawawala na sa sarili kung ano na sinasabi, nagsasalita mag-isa. Kaya nga ang nangyari dito, akala ko nga nung una nag-retire. Akala ko nung una ay nag-awol. Akala ko nung una di ba, umalis. Hindi pala. Pinaalis. Kumbaga natanggal sa serbisyo. Bakit matanggal? O bakit natanggal? Anong dahilan? Natural. Matatanggal ka ba kung matino ka? Matatanggal ka ba kung nasa tamang pag-iisip ka? Di ba? Matatanggal ka ba kung ikaw ay may prinsipyo? Tulad na sinabi ko, nung sundalo pa ho ito, lahat ng kabulastugan, lahat ng katarantaduhan, pang-aabuso, ginawa na nito. Na para bagang dating porkit siya ay sundalo, akala mo si Superman. Na siya na lang tangi yung may alam, siya na lang tangi yung malakas, siya na lang tangi yung matapang. Ganun yung nito ganun yung ugali niya Di ba? Sabi ko nga, kung ito pala ay naging politiko, nako. Kawawa ang mga Pilipino pag may ganitong may sayad yung magiging politiko. Di ba? Lulusubin daw niya yung Malacanang. Walang niya ka. Anong sabi mo dun sa rally? Anong sabi niya dun sa rally, mga kababayan? Di ba? Panoorin nyo. Abay, pag nagsalita, akala mo ay tunay. Pag nagsalita, akala mo ay talagang makikipagpatayan. Akala mo ay talagang makikipag face to face. Anong nangyari?
Ano sabi niya? Eto, dito na lang tayo sa sinabi niya. Isa man sa inyo ang masaktan. Isa man sa inyo ang tawagan nyo lang kami. Dito lang kami. Di ba? Eh di, eto. Challenge niya yung mga kapulisan eh. Para gusto niyang sabihin, kahit anong gawin nyo, gawin nyo. Nandito lang kami. Huwag kayong mag-alala sa mga pulis, sa mga militar. Walang magagawa sa inyo yan. Nandito kami. Hindi ayun. Dahil nabahuan sa mga ihi ng mga kumag, nabahuan sa mga alingaso ng katawan ng mga demonyong nagrarally doon, pinaalis sila ngayon ng pare. Abay, naniwala sila doon kay Dado. Abay, nang laban. Nagmamatigas pa yung iba. Ano ginawa ng mga pulis? Pinagpapalo. Matigas yung ulo eh. Pinapalis ng maayos eh. Dinadaan sila sa maximum tolerance. Abay, parang gusto pang humigit sa pulis. Ay di binigyan ng mga pulis. Tinuruan ng mga pulis ng leksyon. Yung mga nagrarally doon na akala mo naman eh, yung kanilang pagrarally ay tama. Akala mo naman yung kanilang people's power ay tama. Akala mo naman yung kanilang pinapaalis eh, magnanakaw katulad ni Sara. Akala naman nila pinapaalis nila eh, manyakis katulad ni Sara. Akala nila yung pinapaalis nila, yung kinukuditan nila, eh, magnanakaw ng pera ng DepEd at ng OBP na kung ano-anong ginagawa. Eh di walang nangyari. Pinaalis ngayon yung mga bobong mga supporters ni Sara o yung iba doon, hindi bobo, kundi mga nabayaran. Pinagpapalo. Tinawagan ngayon si Dado. May Dado pang dumating? Wala. Unang nawala si Dado, unang nagtago si Dado. Di ba? Alam niyo sa nakikita ko, parang ano lang eh. Entertainment lang itong kanya. Isa lang masasabi ko sa iyo, Dado, makinig kang kupal ka. Tsaka una pala, magpagupit ka para mukhang tao ka, ha? Kasi nakikita ko sa'yo habang tumatagal, habang humahaba buhok mo, lalo ka nagiging abnormal at lalo ka nagiging isip bata, ha? Ngayon, bago ka magyabang, baka pwede mag-practice ka muna. Humanap ka muna ng isang bandido na pagpa-practicean mo, pakitaan mo muna kami ng gilas. Bago ka magsalita, lulusob ka sa Malacanang. Ano ka? Ha? Pero, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, merong nagtanong kasi sa akin eh, Sir, bakit ba wala pa pumapatol dyan kay Dado? Eh, malinaw naman na nagbanta siya. Matitindi na yung kanyang pagbabanta. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, tulad ng sinasabi ko, yung mga kapwa niya sundalo, yung mga pulis, nakatingin lang sa kanya yan. Pinagmamasdan siya mabuti. Yan ang nakakatakot eh, yung pinag-aaralan ka na mabuti, tinitignan ka mabuti. Kasi once na may moves ka talaga na actual na kumbaga eh, hindi na talaga maganda. Kahit abnormal ka, kahit pa may tama ka sa ulo, dahil banta ka na sa buhay ng Pangulo, papatayin ka niyan. Oo. No choice eh. Di ba? Kaya doon sa pamilya ni Dado, ibalik nyo na sa mental yan. Bago pa makagawa yan ang hindi maganda o bago pa yan mapatay ng mga pulis at sundalo. Kasi wala na sa tamang pag-iisip yan eh. Di ba? Huwag nyo nang hayaan na pag-alagala sa kalsada. Ha? Parang aso ulol. Kaya nga, nung nasa serbisyo pa yan, natanggal eh. Okay, bumalik tayo sa tanong sa akin. Bakit ito hindi hinuhuli? Bakit ito ganun? Eh, sobra-sobra na po yung ginagawa niya. Tulad doon na sinabi ko kasi, meron po kasi yung kaya ganun kalakas yung loob niyan. Kaya ginagamit po ng gusto yan ni Sara. Kasi, alam ng lahat na talagang meron niyang ebidensya na may tama sa utak yan. Kumbaga, abnormal talaga. Kumbaga, may sayad na. Sa husgado kasi, talo ka kapag pumatol ka sa isang taong baliw. So, ibig sabihin, dahil galing nga sa mental yan, no? Ilang buwan doon nagpagaling, nung lumabas, nagsiyabuli. Ayun, nabaliw uli. Kita-kita naman sa pagmumukha niya eh. Bangag na bangag. Diba?
Bangag na bangag, mga minamahal kong mga kababayan. So, kaya hindi siya pinapatulan dahil nga sa may tama sa utak. Yun lang yun, napakasimple. Ngayon, sir, hindi ba pwedeng, Supremo, hindi ba pwedeng anuhin yan, turuan ng leksyon? Ayun nga sinasabi natin. Ito na yung sinasabi natin dito na hindi na kasalanan ng gobyerno kapag napatay siya. Ngayon, Dado, kung talaga gusto mo, gawin yan, gawin mo na. Gawin mo na. Pero tandaan mo itong sinasabi ko sa iyo, Dado. Yung masyadong maingay, walang laban yan. Kaya nga natanggal ka sa pagiging sundalo eh. Dahil ayon sa aking nalaman, magaling ka lang pumorma kapag wala pang labanan. Pero pag may labanan na, hindi ka na makita ng mga kalaban mo. Dahil nagtatago ka na sa saya ng babae. Nagtatago ka na sa kuweba, sa butas na may butas. Dahil kino-cover mo yung sarili mo dahil duwag ka. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, talagang tinatimingan lang to. Itong nakakatakot dyan. Nagbanta na siya. Ano tingin niya sa gobyerno? Ano tingin niya sa ano? Tanga? Ngayon, Dado, ang dami nag-aabang sa'yo, ang dami naghihintay sa'yo. Puntahan mo ang Malacanang para makita natin. Puntahan mo. Tangina mo ka. Sa akin pa nga lang, hindi ka na kumakasa. Sa akin pa nga lang, nanginginig ka na, nagkukunwari ka na, pinapapila mo pa ako kunyari, pero ang totoo, duwag ka. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ko nga, kung kay Duterte niya ginawa to, yung ganun mga pagbabanta, ewan ko kung aabutan pa to ng isang oras. Kung yung leader ng mafia dito sa Pilipinas ang ginanon niya, katulad ni Rodrigo Roa Duterte, ewan ko lang. Di ba? Ewan ko lang kung kaya yung gawin kay Bato. Ewan ko lang kaya yung gawin kay Bongo. Wala kasi alam ni Dado, walang mga koneksyon ng ating mahal na Pangulo sa sindikato, sa mafia, na kung sa may hawak ng mga kriminal, may hawak ng mga pusakal ng mga taong handang pumatay para sa organisasyon. Kaya malakas ang loob niya. Di ba? O baka kaya ganyan si Dado para maabutan ng pake-paketing shabu. Sandaan po siya, ito siguro yan ang inahabol niya. Huwag na tayong maglokohan dito. Binulgar na nga na yung nagsasabing galit sa droga, yung pala yung pala yung nagpapakalat ng shabu sa buong Pilipinas. Yung nagsasabing galit sa droga, galit sa adik, nagpapatay ng mga inosente, mga adik, yung pala mga kalaban lang pala nila sa negosyo sa droga. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, ngayon Dado, mulitin ko, tumigil ka na sa pagbablog mo kung wala ka pa nagagawa Sa akin pangalan, takot na takot ka na, nanginig ka na sa akin. Doon pa kaya sa mga tropa, sa mga sundalo na nandoon, sa mga PSG, sa tingin mo, baka katawan, baka yung mukha mong lasog-lasog na dati, lalo pang malasog. Halos hirap ka na nga maglakad. Di ba? Anak ka ng teteng. Abnormal ka. Magpagaling ka muna Langya ka. Yung pamilya ni Dado, maawa naman kayo sa tao. May sakit na yung tao, pinagkakapirahan pa ninyo. Ibalik nyo na muna sa mental yan. Pagalingin nyo muna yan. Marami na kabulastugan marami nang sinabi, wala naman nangyari. Tingnan nyo, dahil nagtiwala yung mga nagrarally, may nagawa ba si Dado? Sabi niya, isa man sa inyo ang masaktan, tawagan nyo lang kami, makipagpatay, gusto nyo makipagbarilan. Utang na baril, wala kang baril. Paano ka makikipagbarilan, wala kang baril? Gago nga Biro mo.
Kung gusto niya, saksakan daw, nakatali siya, tas ako may panaksak. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Baliw lang ang kakagat sa kanya, katulad niya. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, huwag po kayo maniwala, 100%, 1,000%. Hindi kayang gawin ni Dado yan, dahil duwag yan, at saka abnormal yan. Ha? Kaya, bilang na mga araw mo, Dado, ang aming mahal na Pangulo, Scout Ranger. Ikaw, ano ka lang naman? Isa ka lang namang sundalong inalis. Inalis sa hanay ng Armed Forces of the Philippines dahil isa kang traidor, isa kang gunggong, isa kang bobo, isa kang siraulo, isa kang hayop, isa kang anay sa Armed Forces of the Philippines. Talo mo pa nga yung rebelde. O baka rebelde itong hayop na to Diba? So, pero ganun pa man, huwag po kayo maniniwala dyan. Parang entertainment lang yung kanya. Pero ganun pa man, lagi mong tatandaan Dado, na hanggat nandito si Epifanio Labrador, hanggat nandiyan yung mga Pilipinong nagmamahal sa aming mahal na Pangulo, baka malayo ka pa lang ikaw ang magkakalasog-lasog. Ako na nagsasabi sa iyo. Gawin mo muna, huwag kang magsalita. Kasi masyado ka nang maingay. Ikaw yung pambansang abnormal ngayon. Kaya ang tawag sa iyo, abnormal. Ipaabot nyo to kay Dado Wala to. Takot to. Diba? Takot yan. Sa totoo lang. Puro mga lang yung sinasabi niya. Wala namang ebidensya. Diba? Dito pa lang sa kamao ni Epifanio Labrador. Haros sira-sira na yan sa kakasuntok ng mga bakal ng mga bato. Yung mukha mo pa kaya ang hindi mawasak pag tinamaan ka? Kaya Dado, mag-practice ka muna, magpalakas ka muna, tsaka mag-jogging ka kahit mga 1 kilometro lang. Mukhang hihingalin ka Mas mabilis pa nga yata sa'yo tumakbo yung pagong na ang edad ay 100 taon na. Puro ka lang forma, wala kang Di mo, nung dumating yung mga pulis doon sa EDSA, una pa siyang nawala, nagtago doon sa mga building, sa mga hotel, sa mga mall. Yan ba yung abnormal? Wala manang-mana kay Digong Magaling lang dadaling ko yung matawat doon sa magdadala ko yung change key, yung pala putang ina. Nagkaroon ng secret agreement para ibenta ang ating bansa. Di ba? Kaya wala na. Kaya ikaw Digong, kung nakikinig ka man ngayon, wala na, buko ka na. Tapos na yung maliligayang araw mo, tapos na yung pagpapanggap mo. Galit sa droga ngayon, anong masasabi mo Digong nyo? Magagalit-galitan ka na naman. Yan ang estilo ng mafia. Diba? Magagalit-galitan ka. Alam mo, Digong nyo, bilang na rin yung mga oras mo. Unang-una, yung oras mo sa mundo. Pangalawa, yung oras mo para managot ka na sa mga kasalanan ninyo. Lalong-lalo ka na, Sara. So, pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, lagi naman tayo nakaantabay. So, muli po, tulad po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.